Hindi ko to kwento. Ito'y karanasan ng pamilya ng kaibigan ko. Yung family ng friend ko na si baby girl, nickname niya to nung bata pa kami kasi bunso siya at nag-iisang babae sa kanilang magkakapatid. Christian sila. Sobrang devoted nila kay God. Dumadayo pa sila sa iba't ibang simbahan sa iba't ibang lugar. Yung tatay niya ay Japanese. Yung nanay naman niya ay Filipina. May isa pa siyang kuya na may bingot. March 28, 2013. Babiyahe sila ng buong pamilya niya papuntang probinsya, somewhere in Capiz. Kasi ikakasal daw ang tita ni baby girl. Nakasakay silang lahat nito sa van nila. Kasama nila si Kuya Ronald, ang driver nila. Nagpaalam pa nga sila sa amin noon at nag-iwan pa ng susi sa bahay para kung sakaling may emergency daw. Pero habang nasa biyahe raw sila, napansin nila na kahit matagal na silang umaandar, ay parang paikot-ikot lang daw sila. Madilim na raw nito, pero hindi pa rin sila nakakarating sa destinasyon nila. Kaya ang ginawa raw ni Kuya Ronald, hinubad niya yung t-shirt niya at binaliktad to. Pamahiin daw kasi to kapag naliligaw, kaya baka raw gumana. Pinilit niya panggayahin siya ng pamilya ni baby girl, pero tumanggi sila dahil hindi sila naniniwala sa mga ganito. Hanggang sa tuluyan ng lumalim ang gabi at mas lalo pa raw silang naligaw. Kinuha ni Ate Rowena na nanay ni baby girl yung cellphone niya para mag-text sana sa nanay ko at humingi ng tulong. Ang kaso, walang signal nito dahil puro puno lang ang paligid nila. Walang mga bahay at parang nasa loob lang sila ng kakahuy. Pasya silang maganap na lang ng bahay na pwedeng tuluyan pansamantala. Halos ilang oras na sila nagdadrive nito sa lugar na to nang makakita sila ng isang baryo. Mga bahay na gawa lang sa kahoy o pawid. Walang kuryente at napakatahimik ng lugar. Lumapit sila sa isang bahay kung saan may mag-asawang nakatira. At buti na lang daw ay may mga tao pa sa labas kahit alas 10 na ng gabi. Magandang gabi ho. Naliligaw ho kami. Pwede po bang makituloy kahit ngayong gabi lang? Aba oo naman. Halik kayo. Pasok kayo. Namumutla na yata yung bata Baka gutom o uhaw na yan. Madalas kasing may naliligaw dito. Hindi lang kayo ang una. Halik kayo. Nakahinga sila ng maluwag nito dahil kahit papano ay may pagpapalipasan sila ng gabing to. Mabait naman daw ang mag-asawa. Pinatuloy sila, pinakain at pinagpahinga. Mga 1 AM na nang matapos silang kumain at magkwentuhan. May 2 kwarto daw sa bahay at doon daw sa isang kwarto na tulog ang pamilya nila baby girl. Pero si baby girl hindi pa rin matulog. Maarte kasi to. Hindi raw siya makatulog pag walang aircon. Nangangati pa nga raw siya nito. Habang nagkakamot daw siya ng singit niya, bigla niyang narinig na may nag-uusap daw sa labas ng bahay. At ang weird daw ng pinag-uusapan. 3 taon na rin yata nang huli tayo magkaroon ng bisita, no? Oo nga Ang tagal na rin nating nagtitiis sa mga hayop sa paligid natin. Gigisingin ko na yung iba mamaya. Mukhang masarap ang hapunan natin mamayang gabi Oo nga At sa dami nila, mukhang 1 linggo tayong busog nito. Nalamig si baby girl sa narinig niya. Ginising niya kagad ang nanay niya at nagulat siyang gising rin to. At narinig din pala ni Ate Rowena yung usapan ng mga tao sa labas ng bahay. Kaya pareho silang nanginig sa takot nito. Dali-dali nilang ginising yung buong pamilya niya, pati si Kuya Ronald. Hindi nila alam kung paano sila makakatakas nito. Hanggang napansin nila na manipis lang ang pader ng kwarto. Gawa lang sa pinagtagpi-tagpi na kahoy. Tinignan nila to ng maigi. Hanggang nakakita sila ng butas. At dahan-dahan nila tong tinuklap. Si Kuya Ronald at ang tatay ni baby girl ang nagtulong para dahan-dahang butasin ng dingding. Nang may sapat ng laki ang butas para makalusot sila, unang lumabas ang tatay ni baby girl para silipin kung ligtas at walang tao sa paligid. Buti na lang daw at sa likod ng bahay tagos ang butas na to, kaya walang katao-tao. Isa-isa raw silang lumabas at na makalabas na silang lahat ay dito na raw sila tumakbo ng walang lingon-lingon. Habang tumatakbo, umiiyak na raw si baby girl nito. Nakita raw kasi ni Ate Rowena na parang may nakakita sa kanila na tumatakbo, kaya sinabihan niya pa ang mga to na bilisan pa sa pagtakbo. Hanggang marating nila ang kalsada, ilang minuto silang nagtago sa gilid ng kalsada na to na nanginginig sa takot. Nawawala na sila ng pag-asa nito dahil parang wala namang dumadaang sasakyan dito. Hanggang ilang minuto ang lumipas nang may dumating na tricycle at nang makita nila ang driver, nanginig silang lahat dahil kamukhang kamukha daw to ni Jesus. Pati ang suot nito, mahaba na puting damit, para raw hindi suot ng isang ordinaryong tricycle driver. Sumakay na kayo, bilisan nyo. Hindi na sila nagtanong pa, sumakay silang lahat kahit nagtataka. Pinagkasya na lang nilang 5 ang mga sarili nila rito. Pagdating nila sa bayan, pasado alas 4 na ng madaling araw. Inabutan nila ng 2,000 pesos yung driver, pero tumanggi daw to. Ngumiti lang to
at umalis na ng hindi lumilingon. Pagputok raw ng araw ay sumakay sila ng bus pabalik ng Maynila. Tahimik lang silang lahat sa buong biyahe nila. Dasal lang daw ng dasal yung mga magulang ni baby girl. Pagdating nila sa lugar